Si James at Eric. Magkaklase nung high school. Si James, palaging top 1, laging may medalya. Summa cum laude. Yung tipong sinasabi ng lahat, yan ang siguradong aasenso. Si Eric, palaging pasang-awa, madalas late, tambay sa likod ng klase. Fast forward 10 years later, si James, may magandang trabaho, oo, pero laging kapos, laging may hinahabol, hindi makaalis sa utang. Si Eric, may sariling negosyo, 3 condos, sariling kotse, at every quarter, nasa ibang bansa. Paano nangyari yun? Bakit parang mas nauunang yumayaman yung mga hindi honor students? Akala natin ang talino ang susi sa tagumpay, pero what if I told you hindi lang talino ang kailangan para yumaman? At baka yung mindset mo ngayon, yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ka pa umaasenso. James was always the sharpest in the room. Sa lahat ng project, siya ang leader. Lahat ng exams, siya ang tinitingala. Yan ang sigurado ang future, sabi ng mga teachers. Today, James is still sharp, still smart, pero hindi siya yung pinaka-asensado sa batch nila. Bakit nga kaya? Sa totoo lang, being smart feels safe. Kapag matalino ka, sanay kang tama. Sanay kang planado, sanay kang may sagot sa lahat. Pero yan din minsan ang trap. Kasi habang ang mga matatalino ay nag-iipon ng kaalaman, yung iba nag-iipon ng resulta. Habang si James ay nagpaplano ng perfect strategy, si Eric, yung hindi mo nga sure kung pumasa sa geometry at trigonometry, nagsimula na. Nakaset up na sa Shopee, may unang customer na. May maliit na risk, pero may resulta. Here's the deeper truth. Minsan ang talino nagiging panangga para hindi tayo umaksyon. Kapag sanay ka sa tamang sagot, yung uncertainty sa pagninegosyo, syempre nakakakaba. Kapag sanay ka sa recognition, yung failure parang nakaka-insulto. So anong ginagawa ng isang matalino kapag may idea siya? He overthinks, he overprepares, he overweights. Madalas nilang sinasabi, kailangan ko pang matuto. Kailangan ko munang tapusin to. Hindi pa ako ready. Pero habang iniisip mo kung kailan ang tamang panahon, yung iba, nagsimula na. Mali-mali man, pero may momentum na. The irony, hindi kulang sa talino ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Minsan, sobra. Sobra sa analysis, sobra sa planning, sobra sa expectations. Pero kulang sa tapang, kulang sa gawa, kulang sa pagkakamaling may kasamang aral. Si Eric, wala namang 10-year plan. Meron lang siyang crappy logo and vague idea. Pero nagsimula siya. And every mistake, tinake niya as feedback, not failure. Sa school kasi, we're taught to avoid mistakes. Sa real world, mistakes are required. Ito pa ang masakit. Minsan yung mas matalino pa ang mas mabilis ma-discourage. Bakit? Kasi sanay sila na sila lagi yung magaling. Kapag biglang nalugi, napahiya, hindi tinangkilik yung produkto, boom! Down agad. Samantalang si Eric, wala namang expectations. Hindi siya napipikon. Hindi siya mabilis sumuko. He expects failure. At ginamit niya yon to his advantage. Kaya hindi sa brain cells lang nakadepende yung success. Nakadepende din yan sa kung gaano ka ba kabilis tumayo kapag nadapa ka. Kung gaano ka katapang umaksyon kahit hindi pa perfect. Kung gaano ka kahandang magsimula bago ka 100% ready. James is still smart. But the world doesn't reward smart. It rewards action. It rewards resilience. It rewards the person na may guts na magkamali in public pero still showed up the next day. Ang tanong, ikaw ba gusto mo bang tama muna bago ka magsimula? So eto na, alam mo na kung bakit yung mga hindi honor student ang mas nauuna.
Kaya ngayon, gusto mong bumawi. Gusto mong humabol. Ang tanong, ano nga ba yung mindset ng mga talagang umaasenso? Simple lang. They think in terms of value, not grades. Let me explain. Hindi sila obsessed sa kung ano yung tingin sa kanila ng tao, kundi sa kung ano yung value na kaya nilang ibigay. Habang sa school, ang tanong ay, ilang points kaya yung makukuha ko dito? Sa negosyo at sa buhay? Anong solusyon kaya yung mabibigay ko sa ibang tao? Yan ang tanong ng mga yumayaman. Action over approval. Execution over ego. Yan ang mindset shift. School teaches us to memorize, to review, to recite. But success in the real world, it teaches us to think for ourselves, to build, to deliver solutions. Sa classroom, kung mali ka, babagsak ka. Sa negosyo, kung mali ka, matututo ka. At kung mabilis ka matuto at mag-adjust, uusad ka. The wealthy, they don't fear mistakes. They extract value from them. So, mindset shift number 1, don't be right, be useful. Yung mga matatalinong tao, gusto tama lagi. Yung mga magagaling na negosyante, gustong tumama sa paggawa ng products or services kahit ilang beses pa siyang magkamali. Because every mistake is a map. Every rejection is a redirection. Mindset shift number 2, money follows movement. Hindi ideas, hindi analysis. Hindi yung pangarap mong negosyo na 2 taon mo nang pinaplano pero hindi mo pa nasisimulan. Yung pera, dumadating pag may value kang nilalabas, pag may ginawa ka, pag may sinubukan ka. Mindset shift number 3, be okay looking stupid today to look unstoppable tomorrow. Ang pinaka-successful na tao, lahat sila dumaan sa stage na napagtawanan at some point, na insecure, nagkamali, nagmukhang walang alam. Pero ang difference, hindi nila tinakbuhan yon, pinagdaanan lang nila. Let me tell you a story. May kilala ako, hindi honor student, hindi marunong sa Excel, hindi sanay sa English Carabao, oo. Pero nagsimula ng maliit na digital printing business sa kanto nila. First month, palpak, walang benta, kulang sa equipment. Pero gumising siya kinabukasan, binalikan yung rejection. Tinanong yung customer kung bakit umayaw. Very patient siyang nakinig at nagpakumbaba sa mga reklamo nila. Sinulat niya yon, in-adjust yung service, binalik-balikan. Ngayon, 3 na yung branches niya, 7 empleyado. At ang matindi, may 2 siyang naging kaklase noon, parehong top students. Parehong nagtatrabaho pa rin sa kumpanya ng iba. Pero mas malaki pa yung sahod ng mga staff niya kaysa sa kanila. Not because he was smarter, but because he rewired his brain to think in terms of progress, not perfection. Ito yung mindset na hindi tinuturo sa school, na ang pag-asenso does not come from being correct. It comes from being courageous. From having the guts to fail forward, try again, and to keep trying kahit pa walang belief sa'yo yung ibang tao, maski pa yung kaklose mo. Because in the end, ang totoong umaasenso, hindi lang yung may kapital, kundi yung may tapang na mag-take action kahit pa hindi siya sigurado. Kaya ang tanong, handa ka na bang mag-isip gaya ng mga tunay na yumayaman? Hindi lang dahil gusto mo makaangat, kundi dahil pagod ka ng maiwan. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino. Kailangan mo lang magsimulang tumingin sa mundo, hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang solution maker o problem solver. At kung nagawa nila, yung mga taong walang degree, walang medalya, walang connection, bakit hindi mo rin magagawa? Sa susunod na part, pag-uusapan natin paano mo sisimulan yung pagbabago kahit hindi ka sigurado. Kahit ngayon ka lang nagising sa katotohanan. Kasi minsan, yung pinakamahalagang desisyon sa buhay, nagsisimula sa simpleng tanong. Gaya ng, bakit hindi ngayon? So ngayon, alam mo na hindi lang talino ang sukatan, na hindi perfect plans ang kailangan. Pero eto ka, nakaupo pa rin, nanonood, nag-iisip. Kasi kahit gusto mo na magsimula,
hindi mo pa rin alam kung paano. And that's okay. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lang malaman kung paano mag-umpisa. Kahit hindi ka pa sigurado. Kahit may duda ka pa. Kahit may takot ka pa. Dahil ang lakas, hindi naman galing sa tapang. Galing yan sa pag-aksyon. Kahit may takot ka pa. And here are the 3 steps para magawa mo yan. Step number 1, magtanong hindi para magpa-impress, kundi para matuto. Huwag mong i-underestimate yung simpleng tanong. Yung tanong na, paano ba to? Ang tanong na, pwede bang sumubok? Yung tanong na, anong alam mo na hindi ko alam? Yung tao kasi na hindi natatakot magtanong, siya yung mas mabilis matuto kaysa sa taong nagmamagaling o nahihiyang magtanong. Step number 2, take action kahit small steps. Minsan, kaya hindi tayo makapag-umpisa kasi iniisip agad natin yung business na milyon o daang libo agad yung puhunan. O kaya yung brand na mabilis agad mag-viral. O yung channel idea na mahihit agad yung 100,000 subscribers. Pero yung mga ganyan, kadalasan, hindi naman nagsimula sa malaki. Lahat ng nasa taas, nagsimula sa simpleng hakbang. Lahat ng milyonaryo, nagumpisa sa may araw na wala silang kita. Pero they took action. So ang tanong ay hindi, anong negosyo kaya yung boom ngayon? Ang tanong ay, anong kaya kong simulan ngayon gamit ang meron ako? Pwede mong tanongin yung sarili mo, ano yung natural mong ginagawa na may halaga sa iba? Sino yung pwede mong matulungan gamit yung skill mo ngayon? Ano yung kaya mong gawin ngayon na hindi mo palang ginagawa? Hindi kailangan maging malaki, hindi kailangan maging impressive. Ang kailangan lang maging totoo. Kailangan mo lang simulan ngayon. Step number 3, ayusin mo muna yung mindset mo bago mo ayusin ang plano mo. Kasi kahit gaano kaganda yung plano mo, kung yung isip mo naman ay puno ng doubt, excuses at what ifs, babalik at babalik ka sa tanong na, ready na ba ako? And again, the answer is always, hindi pa. Pero pwede ka nang umaksyon. Here is the truth no one wants to say. Minsan, ang hindi pa handa ay disguise lang ng takot. At ang fear, hindi yan mawawala bago ka kumilos. May isang antidote lang ang fear. Yun ay to take action. Do it anyway, despite the fear. Hindi naman kailangan na malaking hakbang agad. Minsan, isang DM lang sa pwede mo maging mentor. O isang vlog lang kahit hindi pa perfect ang edit. O isang post lang kahit walang likes. O kaya isang tanong lang sa group chat kung paano magsimula. Remember, movement creates momentum and momentum breaks fear. Sabi nga nila, the best time to start was yesterday, but the second best time is right after mo mapanood yung video na to. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? You're not supposed to be ready. You're supposed to be real. Totoo sa goals mo, totoo sa hunger mong mabago yung buhay mo, totoo sa reality na walang ibang mag-aangat sa'yo kundi sarili mo. At bago natin pag-usapan kung ano yung mangyayari when you stay consistent, kahit maliit pa lang yung resulta, kung nagugustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman na mabilis yung like button. Salamat. So you started this video thinking it was about James and Eric, na baka kwento nila yung kailangan mong sundan. Pero hindi, kwento mo to. Hindi para ikumpara yung sarili mo, kundi para maalala na kahit gaano ka pa naligaw, pwede ka pa rin mag-U-turn. Ang tunay na pag-asenso, hindi yan nakikita agad sa bank account. Hindi yan nasusukat agad sa ganda ng kotse o laki ng bahay. Nagsisimula yan sa loob. Sa panahon na na-realize mong ayaw mo nang matulog ng frustrated. Ayaw mo nang puro plano na lang. Gusto mo nang mag-take action. Ayaw mo na nang palaging nahuhuli sa sarili mong buhay. Oo, marami nang nauna sa'yo. Pero hindi pa huli para gumawa ng sarili mong daan. And maybe, just maybe, today is day 1. Kaya kung may isang bagay kang bibit-bitin after ng video na to, eto yon. You don't need to be sure. You just need to be brave enough to try. Kasi doon naman talaga nagsisimula ang totoong pag-asenso. Not when you feel ready, but when you finally decide na tapos ka na sa pag-iintay.
At kung gusto mo talaga umasenso, alam mo ba na isa sa mga nagiging hadlang niyan ay yung pagtitipid mo? Alamin mo sa video na to kung bakit. Maraming salamat sa panonood. Peace out!